Sa isang magulong lugar, dito siya napadpad kasama ang dalawang tao na pinakapinagkakatiwalaan niya, ang nagpapanggap na ama at ina niya sa isang palabas na tila isang napakalaking pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang bida. Siya si Paul Braganza, isang 17 taong gulang na binata, at ngayon ay handa na siyang gampanan ang kanyang papel bilang isang pilay. Pilantod, lumpo. Lahat ng tawag na ito ay tila nakadikit na sa kanya sa mata ng mga taong nakakakita ng kanyang kalagayan. Suot niya ang isang malaking pantalon na napakaluwag upang magmukhang hindi pantay ang kanyang mga binti. Dalawang saklay ang kanyang bitbit, mukha itong luma sa paningin ng iba, ngunit hindi nila alam na ito'y vintage, gawa sa pinakamatibay na kahoy, at nagkakahalaga ng milyones. Habang naglalakad siya, napadaan siya sa isang tindahan na tambayan ng mga taong tila walang magawa sa buhay. Sa isang tabi, may mga nagiinuman at naguumpukan. "Oh, si Pilay, paraanin niyo muna, baka mamaya madulas yan," sigaw ng isang lalaking tambay na sinabayan ng tawanan. Nakita niya si Isabela, ang babaeng lihim niyang nagugustuhan, ngunit labis siyang nasaktan nang makita itong nakikitawa rin sa mga tambay. Si Isabela, na sa kabila ng magandang trabaho, ay tila nahihilig sa pakikisama sa mga taong mapanglait. "Ano ba naman kayo? Huwag niyong gulatin si Pilay, baka mamaya madapa," sabi ni Isabela, ngunit ang tono nito ay halatang may halong pangungutya. Labis na ikinalungkot ni Paul ang kanyang nakita. Sa lugar na ito, kung saan umaasa siyang makakakita ng babaeng may mabuting puso, tila wala ni isa ang karapat-dapat sa kanyang tiwala. Isang buwan na silang naninirahan dito, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang tunay na ugali ng mga tao. Ang lugar na ito, isang squatter area, ay bahagi ng lupaing pag-aari ng kanilang pamilya, ang mga Braganza. Ilang taon mula ngayon, kukunin na nila ang lupaing ito, at ang mga taong naririto ay tiyak na mawawalan ng tirahan. Ang lupang ito ay isang pamana mula sa kanilang lolo, at napunta ito kay Paul. Nagpatuloy siya sa paglalakad, bitbit ang isang bote ng mantika at 3 pirasong itlog na binili niya kay Mamang Clara, ang may-ari ng sari-sari store. Ngunit biglang may isang pilyong lalaki na pumatid sa kanyang tungkod, dahilan upang siya'y bumagsak. Kasabay nito, narinig niya ang malakas na tawanan ng mga tao sa paligid. Ang bote ng mantika na hawak niya ay sinipa papalayo, at ang mga itlog na dala niya ay nagkabakbakan. Nahulog din ang kanyang salamin, kaya't lumabo ang kanyang paningin at hindi na niya makita ng maayos ang mga nangyayari. "Ah, Pilay, Pilay, Pilay. Abutin mo yung bote," o, sigaw ng isang kabataan habang patuloy ang tawanan ng mga tao. May isa pang lalaki na kinuha ang isa niyang tungkod, tila ginagawang laruan. Sa kabila ng lahat ng ito, pinilit niyang bumangon, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa kanyang dignidad. Sa kabila ng mga mapanghusgang mata at mapanglait na salita, alam niyang ang tunay na laban niya ay hindi lamang laban sa mga tao sa paligid, kundi laban din sa kanyang sariling takot at panghihina. "Isabela, tulungan mo ako," buong pag-asang sigaw niya kay Isabela, umaasang magpapakita ito ng kahit kaunting awa. Ngunit sa halip na tumulong, nakitawa lang si Isabela kasama ang iba. "Oh, Isabela, tulungan mo raw," sabat ng isang binatang si Marco, na may angking kagwapuhan at alam niyang lihim na hinahangaan ni Isabela. "Hoy, tulungan mo yung sarili mong mukha." "Bakit? Close ba tayo?" pasinghal na sagot ni Isabela, na lalo pang nagpapakita ng kawalan ng malasakit. Sa gitna ng tawanan at pangungutya, isang tinig ang biglang naghari. "Grabe naman kayo. Ang sasama nyo. Yung taong pilay at walang kakayahan pa talaga ang pinagtutulungan ninyo," malakas na sigaw ng isang babae. Siya si Maria, isang hindi kilalang mukha sa kanya, ngunit ang boses nito ay tila malaanghel na nagdala ng liwanag sa madilim niyang sitwasyon. "At bakit ka naman nakikialam, Maria? Pakialam mo ba kung gusto namin siyang paglaruan?" sagot ni Isabela, na halatang nabuwisit sa panghihimasok ng dalaga. "Isabela, tao siya, hindi bagay na basta-basta nyo lang nilalapastangan," galit na tugon ni Maria habang mabilis na lumapit sa kanya. "Kaya mo bang tumayo?" mahinahong tanong nito habang inaabot ang kanyang braso upang alalayan siya. "Yung tungkod ko kasi, kinuha nila," mahina niyang sagot, halos hindi makatingin sa dalaga dahil sa hiya. "Hoy, Miguel, naiinis na ako.
Akin na ang saklay niya o ihahampas ko yan sa'yo, mariing sabi ni Maria sa binatilyong kumuha ng kanyang saklay. Bakit ba, Ate Kit? Ang seryoso mo naman masyado. Pinagtatawanan lang namin, hindi naman seryoso, sagot ni Miguel, ngunit halata ang kaba sa boses nito. Umayos ka, Miguel. Kung ayaw mong tirisin kita parang insekto, banta ni Maria, na tila kilala ang bawat tao sa lugar na iyon. Pagkatapos ng ilang saglit, iniabot ni Miguel ang saklay. Eto na, kunin mo na. Tumayo ka na, sabi ni Maria habang inaabot ito sa kanya. Hindi mo ba ako tutulungan? Kanyang tanong, naguguluhan sa tila matigas na disposisyon ng dalaga. Buong tapang niyang kinuha ang kanyang saklay at tumayo ng may dignidad sa harap ng lahat. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata habang unti-unti siyang bumangon mag-isa. Nasa gilid naman si Maria, hawak ang salamin ni Paul, at maingat itong iniabot sa binata. Ang mga tao sa paligid, na kanina'y tila nanonood lamang ng isang drama, ay biglang nagpalakpakan bilang pagkilala sa kanyang lakas ng loob. Sige na, saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita, malumanay na sabi ni Maria, puno ng malasakit. Maria, heto, nabasag ang mantika at itlog na binili niya, sigaw ni Aling Clara habang nagmamadaling lumapit. Heto na at pinalitan ko na, dagdag pa ng matanda, na halatang nagmamalasakit. Nako, salamat po, Aling Clara. Sagot ni Paul na may ngiti sa labi, nagpapakita ng pasasalamat. Huwag mo nang alalahanin yan. Tulong ko na yan sa'yo. Nakakahiya talaga at hindi ko masaway ang mga tao rito. Ikaw lang talaga, Maria, ang may lakas ng loob na gumawa ng tama. Saludo ako sa'yo, ani Aling Clara, puno ng paghanga. Nako, sobra naman po ang papuri niyo, sagot ni Maria habang napakamot sa ulo, tila nahihiya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkamahiyain, hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti nang maramdaman ang hawak ni Paul sa kanyang braso. Maria ba ang pangalan mo? Tanong ni Paul, puno ng pagtataka. Sa ilang buwan niyang paninirahan sa lugar na iyon, ngayon lang niya ito nakita at nakilala. Oo, ako si Maria. Kapatid ko si Isabela at yung makulit na si Miguel. Pasensya ka na sa ginawa ng mga kapatid ko sa'yo, sagot ni Maria, may bahagyang lungkot sa boses. Halika na, ihahatid na kita sa bahay mo. Bagong lipat ka lang ba dito? Bakit dito nyo pa napiling tumira? Sunod-sunod niyang tanong, halatang interesado sa kwento ng binata. Pagdating nila sa tapat ng isang lumang gate, napahinto si Maria at tila nagulat. Dito ka nakatira? Tanong niya, puno ng pagtataka. Oo, bakit parang nagulat ka? Balik na tanong ni Paul, hindi mo ari ang reaksyon ng dalaga. Hindi naman. Ang alam ko kasi, private property ito ng may-ari ng buong lupain, ang mga Braganza. Huwag mong sabihing, isa kang Braganza, tanong ni Maria, halos bulong na. Oo, isa akong Braganza. Pero Katie wala lang kami rito. Ang mga magulang ko ang Katie wala ng mga Braganza, paliwanag ni Paul, tila nahihiya. Huwag ka nang magpaliwanag. Imposibleng titira sa lugar na ito ang isang lehitimong Braganza. Anak ba kayo sa labas o malayo kayong kamag-anak? Kung sa bagay, nakakadagdag din ng kumpiyansa kung Braganza ang apelyido mo, sagot ni Maria, may halong biro ngunit may bahid ng interes. Bakit, Maria? May problema ba sa pangalang Braganza? Tanong ni Paul, halatang nag-aalala. Ang mga Braganza, kilalang tao at sila ang may-ari ng buong lugar na ito. Pero huwag kang maingay sa iba, hindi nila alam, sagot ni Maria, pababa ang boses, tila nagbabala. Bakit naman? Tanong ni Paul, halos pabulong na rin. Kasi maraming mapagsamantalang tao, lalo ka na, PWD ka. Baka mamaya, pagsamantalahan ka pa nila o pasukin ang bahay ninyo. Sino bang kasama mo rito? Tanong ni Maria habang pasulyap-sulyap sa loob ng gate. Pumasok ka kaya para makilala mo ang itay at inay, niaya ni Paul, may ngiti sa labi. Nag-alinlangan si Maria, ngunit sa huli, sumunod siya at pumasok sa loob ng bakuran. Pagpasok nila sa bahay, nadatnan nila ang dalawang matandang mag-asawa na halatang may pagmamalasakit sa binata. Inang, itay, siya po si Maria, ang mabait na babae na nakilala ko kanina sa labas. Ipinagtanggol niya po ako laban sa mga taong nanglalait at pinagtripan ako, buong pagpapakumbabang paliwanag ni Paul. Nako, maraming salamat sa'yo, Iya. Kung hindi dahil sa'yo,
Baka kung ano pang nangyari sa anak namin, malugod na sambit ng kanyang inang, bakas ang pasasalamat sa boses nito. Nako, wala po yun, ginawa ko lang po ang nararapat. Ito po ang mga ipinabili ninyo sa kanya, sagot ni Maria habang iniaabot ang mantika at itlog. Kung may kailangan pa po kayo, i-text nyo lang po ako at isasabay ko na sa mga bibilhin ko sa grocery, dagdag pa niya, puno ng sinseridad. Hindi na, iya, kaya ko naman. Gusto ko rin kasing lumabas at makihalubilo sa mga tao dito, sabat ni Paul, pilit na pinapakita ang kanyang kasiglahan. Oo nga pala, iya, may kinikilig dyan sa anak namin. May crush siya sa kapatid mo, si Isabela, pabirong sabi ng kanyang ina, sabay sulyap kay Paul. Ha, si Isabela ba? Totoo ba yan? Nagtatakang tanong ni Maria, na tila hindi makapaniwala. Tumango si Paul bago sumagot, oo, pero siguro hindi niya ako magugustuhan. Ha, bakit mo naman nasabi yan? Huwag mong pangunahan ang sitwasyon. Subukan mo lang. Malay mo, makita niya ang kabutihan mo at maantig ang puso niya, sagot ni Maria, puno ng pag-asa at layuning palakasin ang loob ni Paul. Ngunit lingid sa kaalaman ni Maria, may iba pang dahilan ang binata kung bakit siya interesado sa pamilya nila. Ah, sige, magpapalam na ako. Kailangan ko nang magpahinga dahil may pasok pa ako mamaya, palam ni Maria. Anong trabaho mo? Tanong ni Paul, halatang interesado. Call center agent po ako. Hindi man ito ang trabahong pangarap ko, pero marangal naman at sapat na para sa pangangailangan ko, sagot ni Maria na may ngiti. Tama ka dyan. Sana naman minsan makadalaw ako sa bahay niyo ni Isabela, sagot ni Paul na tila may halong kaba. Oo. Palagi namang nasa bahay si Isabela, lalo na ngayong kaka-endo niya lang, sagot ni Maria. Ano yung endo? Tanong ni Paul, na halatang hindi pamilyar sa termino. End of contract po yun, paliwanag ni Maria bago tuluyang magpaalam. Habang papalayo si Maria, napatitig si Paul sa kanya, tila nag-iisip ng malalim. Napansin ito ng dalawang matanda. Ano, nakita mo na ba ang dawan mo? Natatawang tanong ni Mang Dencho, ang matagal ng driver ng pamilya. Hindi ko po masabi. Pero gusto ko rin kasi si Isabela kahit na minsan parang masama ang ugali niya sa akin, sagot ni Paul, tila naguguluhan. Kung ganun din naman pala, bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo kung yung masama ang ugali ang gusto mo? Tanong ni Aling Luz, ang yaya ni Paul noong bata pa siya. Inang, masyado naman po kayo. Malay nyo, tulad ko, nagpapanggap lang din siya, sagot ni Paul na may bahagyang tawa. Huwag kang magpadala sa panlabas na anyo, I ho. Maaaring si Maria ang may tunay na kabutihan. Sana hindi ka magkamali sa desisyon mo, payo ni Aling Luz, puno ng pagmamalasakit. Muli na namang napatingin si Paul sa labas ng bintana, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na siya ng bahay, sa parehong oras kung kailan siya napagtripan ng mga tambay noong nakaraang araw. Laking pagtataka niya na halos wala ng tambay sa kalsada. May mangilan-ngilan na lamang, karamihan ay abala sa paghimas ng kanilang mga manok. Narinig niyang magkakaroon ng subang sa lugar nila maya-maya. Habang naglalakad, napansin niyang may ilang grupo ang nakatingin sa kanya, pero pinili niyang huwag na lang itong pansinin. Nagpatuloy siya hanggang sa huminto sa gilid ng pader. Mula sa malayo, nakita niyang bumaba ng tricycle si Maria. Hindi niya napigil ang makaramdam ng lihim na tuwa, pero sinikap niyang huwag magpahalata. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang lalaking galit na galit sa kanya dahil sa pagtambay niya roon, ang ex-boyfriend ni Maria. Hoy, Pilay, anong ginagawa mo dito? May hinihintay ka ba? Si Maria ba o si Isabela? Ang taas ng pangarap mo, ha? Ang gaganda ng mga anak ni Mang Kanor, tapos ikaw, pasiga na sabi ng lalaking si Marco. Wala naman sigurong masama kung humanga lang, mahina hong sagot ni Paul, kahit paramdam niya ang pang-aalipusta. Aba, sumasagot ka pa. Gusto mo bang tuluyan kang malumpo? Para hindi ka nalang naglalakad kahit kailan, galit na sagot ni Marco, na tila nanggigigil pa. Hoy, Marco, ano ba yan? Tumigil ka nga, malakas na sigaw ng isang pamilyar na boses, dahilan para parehong mapalingon ang dalawa. Alam nilang pareho kung sino ang nagsalita. Anong problema mo? Wala namang ginagawang masama si Paul sa'yo.
Bakit mo siya inaaway? Galit na tanong ni Maria, habang papalapit sa kanila. Bakit ba pinagtatanggol mo yang pilay na yan? May gusto ka ba sa kanya? Siya ba ang ipinalit mo sa akin kaya ka nakipaghiwalay? Balik ni Marco, puno ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang malakas na sampal mula kay Maria ang nagpatahimik sa kanya. Ang kapal ng mukha mong ikumpara ako sa mga kalokohan niyo ni Isabela. Kayo ni Isabela ang nanloko sa akin, kaya huwag na huwag mong ibabalik sa akin ang kasalanan ninyong dalawa, galit na sagot ni Maria, bago tumalikod. Ay nalalayan siya ni Paul habang naglalakad sila pabalik sa bahay. Halika na, ihahatid kita sa bahay niyo. Gusto mo bang dumaan muna sa amin para makita si Isabela? Tanong ni Maria kay Paul, na may halong pagsubok. Oo sana, pwede ba? Sagot ni Paul, hindi maitago ang kaba. Sige. Pero paano ka na mamaya kapag natulog na ako? Tanong ni Maria, na tila nag-aalala. Okay lang ako, kaya ko namang umuwi. Malaki naman ang paradahan palabas, sagot ni Paul, na pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang minuto lang ang lumipas, at nakarating na sila sa bahay ni na Maria. Tulad ng inaasahan, naroon si Isabela, kampanteng nakahiga sa sofa habang nanonood ng TV. Naroon din ang ina nito at ang kapatid na si Miguel, na abala sa kanilang mga ginagawa. Oh, Ate Maria, bakit kasama mo si Pilay? Natatawang tanong nito sa kanila. Napasimangot naman si Isabela at nakasalubong ang mga kilay nito nang makita siya. Oh, bakit naman isinamo mo pa rito ang Pylantod na yan? Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo nang balikan si Marco? Napahalukip-kip pa ito nang magtanong sa kanya. Pwede ba, Isabela? Huwag mo akong simulan. May bisita ka, si Paul. Harapin mo ng maayos, magpakatao ka naman, mariin ngunit pabulong lang na sambit ni Maria sa kapatid. Maya-maya ay bumaling sa kanyang dalaga. Jacob, mauna na muna ako ha, umupo ka muna, tinuro pa nito ang sofa. Kahit na hindi ito inaanyayahan ng mga tao roon, umupo naman siya ngunit galit na tumayo si Isabela at hinarap siya. Ang kapal din naman ng mukha mo. Ano, malakas na sanggal ni Isabela sa kanya. Talagang nagpunta ka pa rito, para ano? Para busitin ako. Pupunta ka ni wala ka man lang dala. Yan ba ang nanliligaw? Oo nga naman, Pylantod ang lakas ng loob mong manligaw, ano naman ang ipapakain mo sa anak ko? Hindi ko pinalakihan para lang maghirap sa kakaalaga sa'yo no. Kung mayaman ka siguro. Napapalatak na sambit ng ina naman ni Isabela. Mama, kahit na maging mayaman pa siya, hindi ko siya magugustuhan. Ayoko ngang maging habang buhay na caregiver ng isang Pylantod, sambit pa nito na napahalukip-kip na lang. Siya naman ay naiiling lang sa mga salitang narinig niya sa bibig ng pamilyang ito. Wala yatang may mabuting loob sa kanila kundi si Maria. Tita, Isabela, bakit naman ganyan kayo sa tao? Kahit man lang ba pakitang tao hindi nyo kayang humarap? Nakakahiya ng mga ugali ninyo, sambit ni Maria ng makababa. Nagpalit lamang pala ito ng damit at may bitbit na malita. Oh, ano yung dala mo at saan ka naman pupunta? Tanong ni Aling Linda. Ang mama ni Isabela at pati si Isabela ay nanlaki ang mata. Matagal nang patay ang papa ko, ilang taon ko na rin kayong binubuhay. Iyan si Isabela hindi na magaang magtrabaho dahil nakaasa na sa akin. Ayoko na po, sabay kuha nitong muli sa isang maletang may gulong. Isa-isa nitong kinuha ang mga gamit at inilagay sa labas. Ang akala niya ay tuluyan na siyang iiwan ni Maria sa bahay na yon ngunit nagulat siya nang balikan siya nito. Jacob, tayo na, wala tayong magagawa kung ayaw nila sayo, sila naman ang nawalan hindi ikaw. Tara na, marami pang babae sa mundo, hindi lang siya, sambit ni Maria habang inaalalayan siya nito. Sino? Ikaw lang naman ang tatangga-tanggang nagiging mabait sa taong iyan. Hindi ko maunawaan sa'yo kung bakit, ano bang nakita mo sa lalaking yan at ang buti mo sa kanya, nakapamewang pang tanong ni Isabela. Kasi tao ako na marunong trumato ng tao, hindi ako katulad ninyo ng mga nabubuhay sa mundong ito na parang mga lintang humihigop ng lakas ng iba. Aba, Maria sumusobra ka na ha, hindi mo kami pwedeng iwanan ng ganito na lang. Bakit po wala naman? Aking obligasyon sa inyo, matatandaan ng anak mo. Siguro naman po, panahon na para kumilos sila, at sila naman ang bumuhay sa inyo at magtaguyod ng pamilya ninyo. Ayoko na po, sawa na ako. Si Lolo naman po ang gusto kong asikasuhin, sabay talikod ng may hatid niya si Maria.
Inanyayahan na muna niya ito sa kanilang bahay. Pasensya ka na, Paul, pero aalis na ako. Sorry ha, nakita mo pa ang gulo ng pamilya ko. Sana huwag mo nang hayaan pang apihin ka ng iba dahil sa kalagayan mo. Kung ako nga lang ang tatanungin, umalis ka na lang sa lugar na to. Masama sila, maraming mapang-api sa'yo rito. Paano ka na kung hindi ako dumarating? Napabuntong hininga naman siya bago sumagot sa dalaga. Oo nga paano na ako? Wala nang prinsesang nagtatanggol sa akin. Kung may kakayahan lang ako, sambit niya sa dalaga. Huwag kang ang ganyan. Alam mo, kahit ano pang kalagayan mo, marami ka pa rin kayang gawin basta determinado ka. Sana kapag nagkita tayo uli, hindi ka na ganyan, hindi ka na mahina. Malakas na ang loob mo. Okay ba? Mag-promise ka, sabi pa nito sa kanya. Malungkot man siya habang nakatanaw sa papaalis na si Maria, masaya siya dahil gumawa ito ng isang desisyon na alam niyang tama. Naawa na rin kasi siya sa sitwasyon nito, ang buhay ng pamilyang hindi naman siya kinikilala. Tama na iwanan nito ang pamilya ng ama nito, samantalang nahihiling din niya na sana ay magbago na si Isabela. Sana maging mabuting tao na rin ito tulad ni Maria. Senyorito, paano na yan? Umalis na pala si Maria sa lugar na to, malungkot rin na nasabi ni Mang Ramon. Oo nga po, Tay Ramon. Sayang, konting oras ko pa lang siyang nakikilala. Gusto ko pa sana siyang makilala ng matagal. Yung si Isabela, wala na yatang pag-asa, sambit niya. Nako, wala na tayong magagawa roon. Masama ang puno, kaya masama rin ang bunga. Sa tingin ko, si Maria, mabuting tao. Ang ina niya ang nanay. Kasi yung isa, masama rin ang ugali, kaya malamang, yun na talaga si Isabela. Wala ka nang magagawa. Isang buwan na matapos niyang umalis sa kanilang bahay, umupa siya ng isang maliit na apartment malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi niya akalain na magagawa niya ang bagay na iyon, ang iwan ng asawa at mga anak ng tatay niya. Pagod na kasi siya. Ilang taon niyang binigyan ang mga ito ng pagkakataon na magbago ang mga asal at ugali. Hindi na niya may sakmura ang sama ng mga ugali nila, at alam niya ngayon na mapipilitan na silang magbanat ng buto at hindi lang aasa sa kanya. Nasa opisina na sila. Nakita niya ang maraming aplikante. Nagulat siya na tila may kakilala siyang naroon, nakaupo ito sa isa sa mga upuang naroon. Kinawi niya iyon sa pag-aakalang si Paul ang taong iyon. Isa-isa nang tinawag ang mga ito, at nang tumayo ang lalaki, napagtanto niyang kamukha lang pala. Nakita niya na may pumatid sa binata, isa sa mga kasamahan nito. Ano ba naman iyan? Ang lampa mo naman. Dapat hindi ka na nag-apply dito. Nakakaabala ka ng tao sambit ng isang lalaki. Pasensya na, sambit nito, ngunit sa halip na pulutin ay lalo pang sinipa ng isa pang lalaki ang saklay nito. Hindi na niya natiis at nilapitan niya ang isang lalaki, ngunit dinampot muna niya ang saklay. Sama ng ugali niyo, no? Sana ang yabang mong yan, may laman din ang utak mo ha. Kasi hindi namin kailangan dito ng buo nga at kumpleto ang katawan, wala namang manners at utak. Mahinahon ngunit nakakainsulto rin ang mga binitawan niyang salita sa dalawang lalaki. Salamat, sambit ng lalaki nang iabot niya ang saklay nito. Okay lang, may naalala kasi ako sa iyo Yung kaibigan kong si Paul, nakangiting sambit ni Maria. Lingid sa kanyang kaalaman, naroon din si Paul, ngunit hindi naman ito nagpapanggap. Natuwa ito nang makitang hindi lang pala sa kanya mabait ang dalaga. Inakala niyang kaya itong mabait sa kanya noon dahil alam nitong Braganza ang apelyido niya, at kilala naman kasi ang mga Braganza sa mapagpanggap na personalidad. Pero sa nasaksihan niya kanina, naniniwala na siya na tunay ang kabutihang puso nito. Isang simpleng empleyado lang naman si Maria. Nababalitaan niyang palagi itong Employee of the Month sa kumpanya, kaya lang ay tinatanggihan nito ang mataas na posisyon. Simpleng buhay lang kasi ang nais ng dalaga, at sapat na rito ang malaking incentive na natatanggap. Isa rin sa mga dahilan ng dalaga ay mababawasan ang oras niya para sa kanyang lolo. Oh, Maria, sumama ka naman sa amin sa gimmick natin. Palagi ka na lang pasok. Akala mo naman may malaking pamilyang binubuhay. Kayo na lang. Wala pa akong time sa ganyan, may lakad ako bukas, sabay talikod na niya at umalis. Kinabukasan, wala siyang pasok. Umalis siya at nagpunta sa isang bahay, yung bahay ng mga matatanda sa Maynila. Nagulat si Paul kung bakit naroon ito ng ganong oras.
Sino naman ang pinupuntahan niya roon? Nagtatakang tanong ni Powell sa sarili. Nagkataon lang na naroon din siya para tingnan ang lugar. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok rin sa nasabing tahanan. Nagulat ito dahil tahanan iyon ng mga matatanda, at ang alam nito, iyon ang tahanan na nais ipasara ng pamilya nila dahil pagmamay-ari din ang mga Braganza. Nakatuwaan pa naman sa isa sa mga pinsan ni Powell ang home for the aged na yun, at tiyak na mapapaalis talaga ang mga ito. Hi po, Lolo, Lola, masayang bati ng dalaga sa mga ito. Nariyan si Maria, ang aming prinsesa. Sino yung kasunod niya? Tanong ng isa sa mga matatanda. Alin? Yung lalaking nakasombrero, mukhang doon ng mga oras na yun ay nasa normal niya siyang itsura. Alam niyang hindi naman siya makikilala ni Maria dahil malayo ang itsura niya sa pagiging pilay at sa kanyang normal na mukha. Gwapo siya at matipuno, lalo na kung formal ang kasuotan niya. Nang mapalingon naman ang dalaga, nakita nitong dumiretso siya sa loob ng office. Lolo, tara na po, papaliguan ko kayo ha. At dapat hindi kayo makulit, sambit pa ni Maria. Mabuti na lang, Maria, dumalaw ka uli. Si Lolo Damian pa naman ang pinakamakulit, sabi ni Nurse Joy. Pasensya ka na, Nurse Joy. Wala naman akong mapag-iiwanan sa lolo ko kaya sana ay dito na muna siya. Palagi akong dadalaw, promise, sabi niya. Si Nurse Joy na nangangalaga sa kanyang lolo, ama ng kanyang papa. Si Lolo Damian, kaya lang ipinadala ng asawa ni Aiton ng matanda, nang mamatay ang tatay niya, ayaw man niya noon ay wala siyang nagawa dahil wala pa siyang kakayahang alagaan ng lolo niya. Okay lang. Ano ka ba? Walang problema. Buti nga regular ang dalaw mo rito at nagbibigay ka talaga ng budget para sa lolo mo. Yung iba, wala talaga. Pero alam mo, may problema. Kukunin na ng mga Braganza ang bahay na to, sabi pa ni Nurse Joy. Ano? Paano na ang iba pang matatanda? Nag-aalala niyang tanong. Yung lalaki kanina, siguro Braganza yun, sabi pang muli ng nurse. Nakita nga niyang lumabas ang lalaki, kaya naman naglakas siya ng loob na lapitan ito. Sandali lang, Miss, sigaw at tawag ni Maria. Napalingon naman ito kasama ang namumuno ng buong tahanan. Isa ka bang Braganza? Nagulat naman si Powell at nag-aalalang baka makilala siya ni Maria. Oo, bakit pinatapang niya ang boses niya upang hindi siya nito makilala? Baka naman pwedeng palampasin mo na ang bahay na to. Kawawa naman ang mga matatanda, wala na silang ibang pupuntahan. Yung lolo ko, pwede ko pang gawan ng paraan, pero paano yung ibang kinalimutan na ng mga pamilya nila? Magkakapamilya na kami rito, baka naman pwede niyong i-donate na lang ito, may pakikiusap na tanong ni Maria. Pasensya ka na, hindi lahat ng taong katulad mong may malasakit. Wala akong magagawa para dito. Tatalikod na sana ito nang bigla pa rin siyang magsalita. Bakit kasi kung sino pa yung mga mayayaman, sila pa yung mga ramot. Kung sino pa yung may kakayanan, sila pa yung ayaw magbigay sa kapwa. Tingin nyo, deserve nyo ang yaman nyo. Makakatulog ka kaya sa gabi sa malambot na kama habang ang mga matatandang ito matutulog at magpapakalat-kalat patungkol sa usapin yan. Ganoon naman pala, hindi mo tatanungin kung wala kang dahilan. Kung ano man ang dahilan mo, sana hindi mo panoorin lang ang mga bagay na alam mong mali at pwede mo pang itama. Huwag mong paglaruan ang paligid mo, at sana makita mo ang tunay na dahilan ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo hindi lang para sa sarili mong kasiyahan, mariing sambit ng dalaga sa kanya. At dahil maaaring alam na nito kung sino siya, napatitig siya sa mga mata ni Maria at naisip niyang tila nalalaman ito sa pagkatao niya. Tinalikuran siya nito at tuluyang lumakad palayo. Naiwan naman siyang tila natatauhan at nagtataka sa ikinilos ng dalaga. Nasundan pa ang mga araw na nagpupunta roon si Powell kahit na wala roon ang dalaga. Palihim niyang tinutulungan ang mga matatanda, at nagpapakilala siya bilang Job Braganza. Ayho ka nga uli, makulit na tanong ng lolo ni Maria sa kanya. Jacob nga ho ang pangalan ko, magalang niyang sagot. Yung Paul na pilay. Yung ipinakilala ng aming mahal na prinsesa, at nagtalunan ang mga ito, tuwang-tuwa sa mga naiisip doon. Napagtanto ng binata na maaaring ikinikwento siya ni Maria sa mga ito. Alam mo ba, yung prinsesa namin umiibig sa isang pilay na ang pangalan ay Paul, Ayho. Kilala mo ba yun? Tanong muli ng matanda. Napapakamot na lang siya sa mga pinagsasasabi ng mga ito tungkol sa dalaga, at hindi nga niya maaming siya ang lalaking yun na nagpapanggap lang. Nako,
Ang sabi ni Prinsesa, kapag hindi raw nagbago ang pilay at nagbalik sa tunay nitong anyo, baka raw hindi na sila magkatuluyan, paliwanag naman ni Aling Mercedes. Po, ganoon po ba ang sabi niya? Natatarantang tanong ni Powell. Nako, huwag kang nagpapaniwala sa kanila, Sir Paul. Hindi lahat ng mga sinasabi nila ay galing talaga sa tinatawag nilang prinsesang si Maria, kaya pagpasensyahan mo na lang dahil ang ilan sa kanila ay may Alzheimer na, paalala pa ni Nurse Joy sa kanya. Kinabukasan, malungkot na pumasok si Maria sa office nila. Inaalala pa rin niya kasi ang tungkol sa gagawing pagkuha ng mga briganza sa bahay ng mga matatanda, samantalang lahat ng mga kasamahan niya sa buong building ay nagkakagulo dahil mayroong reshuffle na mangyayari. Oh, bakit? Anong problema? Tanong niya sa kaibigang si Gani. Hay nako, may mga trainee, isa PWD. Ayokong humawak nun. Ay nako, hindi lang isa, 3 silang pilotod, gigil na sabi naman ni Maria. Bakit naman kayo naiinis? Hindi lang naman tayong mga normal ang katawan ng may karapatang maghanap buhay. Ay nako, Maria, umariba na naman yang bait-baitan mo. Kaya kainapin ng madrasta at kapatid mong hilaw. Oy, bakit naman nadamay ang buhay ko rito? Kayo talaga, wala na naman kayong magawa. Sige na, ako na sa mga PWD at trainee, sambit pa niya sa mga kasamahan. Hindi naman niya ito masisisi dahil noong nakaraang taon ay nahirapan ang mga ito sa mga trainee na may mga kapansanan. Bakit ba kasi nauso yung pagtanggap ng mga ganyan? Inis namang sabi ni Maria. Tumigil na nga kayo. Tama ang G ang kumpanya natin. Wala naman dapat diskriminasyon sa mga taong tulad nila. Anong malay natin, mas matalino pa pala sila at mas may maiaambag sa trabahong ito, paliwanag naman ni Maria sa mga kasama. Nako, tama na nga, mamaya simbahan ang labas natin, may pastora na o kaya madre, mano po sister, palatak ng mga ito at sabay-sabay na nagtawanan. Naiiling na lang si Maria para sa mga taong tulad ng mga kasama niya. Tila ba kahit saan siya magpunta ay mayroong mga taong mapanghusga sa kapwa. Bakit ba kung sino pa ang may kakayahan, sila pa yung mga taong ayaw tumulong, na itanong na naman niya sa kanyang sarili. Sinimulan na nga nila ang pagte-training. Hindi niya akalain na ang isa sa mga disabled person na matuturuan niya ay si Powell. Napangiti siya nang makilala ang binata. Jacob, ikaw ba talaga yan? Malaki at namimilog ang bibig niya habang tinatakpan ang bibig ng 2 palad. Maria, kumusta ka? Alam mo, hindi ko akalaing nandito ka. Nauutal pang sagot ni Powell kahit na alam naman talaga nito na naroon si Maria dahil pagmamayari ng mga briganza ang buong building talaga. Naniniguro pa ang tanong ni Maria dahil ang hindi alam ng binata, kilala na niya ito. Hinihintay lamang ni Maria na sabihin ng binata ang katotohanan sa kanya. Oo naman, sagot nitong muli sa kanya na tila ba natitigilan. Simula noon ay naging masaya ang bawat araw sa pagtatrabaho ni Powell. Natutuwa siyang makita ang dalaga habang tinuturuan siya nito ng mga dapat niyang gawin. Jacob, kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya nang dumating ito. Hindi pa nga, kakain pa lang ako sa pantry, sagot naman niya sa dalaga. Sige, sabay na tayo, sabi ni Maria at masaya nitong kinuha ang mga saklay ni Powell at inalalayan ng binata patungo sa pantry nila. Nagtaka sila dahil napansin nilang nagtatawanan ng ilang mga empleyado nang makita silang paparating habang inaalalayan siya ng dalaga. Ah, Maria, mabuti pa mauna ka na, mamaya na lang ako, kasi napapansin kong hindi ka na nila sinasabayan dahil sa akin, sabi niya ng pabulong sa dalaga. Hay, hayaan mo yang mga yan. Wala akong pakialam sa mga taong mababaw mag-isip. Ano bang gusto mo? Maapektuhan ang buhay natin dahil sa mga taong yan. Walang pakialam na sumabay pa rin sa kanya sa paglalakad ang dalagang si Maria. Oy, nariyan na yung pilotod na may mabait na jowa, pasiga na sabi ni Gani, yung dati niyang kaibigan, may pagkabading ito at mahilig mang-Alaska. Gani, hindi jowa ang tawag dyan, siya ang asawa ng pilay. Anong pangalan niya? Pasiga na sambit ni Maria na tila gumagawa ng cheering. Maria Milan, siya ang asawa ng pilay. Anong pangalan niya? Maria Milan. Sabay-sabay na sigaw ng mga ito habang sila naman ay nagpatuloy na umupo sa mesa. Tumigil na nga kayo. Gusto nyo bang isumbong ko kayo sa pang-aalipusta sa kapwa nyong ginagawa? Bawal yan, pwede rin kayong aidmanda.
Gusto nyo, buwelta sa kanila ni Maria nang makaupo na silang pareho sa upuang nasa may mesa para sana kumain. Ang sanggit naman ni Miss Maria. Para namang nagbibiro lang naman tayo dito. Seryosohin ba? Palatak na pangangatwiran ni Gani. Oo nga naman, ateng. Masyado ka namang serious at hindi na mabiro. Bakit? Bet na bet mo ba si Powell? Natatawang segunda rin ni Maria kayong dalawa. Disappointed ako sa inyo. Ilagay nyo naman sa lugar ang pagbibiro ninyo. Sa tingin nyo tamang pagkatuwaan ang tulad niya. Hindi nyo ba naiisip na maaaring nasasaktan siya? Hindi naman tama na pagkakitaan ng tao. Mahalaga ang tingin ng gobyerno sa mga tulad nila, pero paano naman maipapatupad yun kung tayo mismong mga individual ay hindi marunong rumespeto sa kapwa natin na may kapansanan? Sana naman ilagay ninyo sa tama ang mga biro ninyo. Nakakahiya kayo. Running for team leader. Kung kayo ang magiging TL, sana naman maging deserving kayo sa mga magiging posisyon nyo, dahil doon ay lalo pang tumaas ang tingin ni Powell sa dalaga. Hindi niya lubos akalain na ganun na lang siya nito'y pagtatanggol. Nang sila na lang dalawa ay nagpasalamat siya sa dalaga. Hindi ko naman yon ginawa dahil sa'yo, sagot ni Maria. Nasa ganyan ka kasi kalagayan kaya akala mo ipinagtatanggol kita. Pero maraming mga PWD rito, hindi lang ikaw, sagot ni Maria sa kanya. Napatanga naman siya, nagulat siya sa tapat na salita nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kilala na kita. Alam ko na ang pagkatao mo, diretso ang tingin na tanong ni Maria sa kanya. Alam mo, mas masahol ka pa sa kanila. Bakit ka nagpapanggap? Anong dahilan mo para paglaruan ang mga tao sa paligid mo? Takot kang may magkagusto sa'yo tapos pera lang pala ang habol sa'yo, ganun ba? Maria, hindi ganun yun, mariin ngunit pabulong niyang salita. Napapailing naman si Maria. Then why? Para saan? Pinagkakatuwaan mo ba ako o ang kahit na sino? Natutuwa ka ba na may nanlalait sa'yo kahit hindi ka naman tunay na PWD? Nahawakan niya ang palad ni Maria at masuyo niya sanang hahagkan yun, ngunit maagap yung nabawi ng dalaga. Huwag Paul, tama na ang paglalaro. Ang buhay ng tao hindi palaging laro. Sa dahil mayaman ka, nagagawa mong gumawa ng isang tunay at makatotohanang palabas. Paano naman yung iba? Huwag mo na sanang gawin yun muli. Hindi lahat ng tao masama, sana unawain mo yan. At kung may mga taong ganoon, hindi pa rin sapat na dahilan para loko ka. Isa pa, hindi pag-ibig o pagmamahal ang makukuha mo kundi awa, sabi pa ng dalaga. Tumayo na ito at tuluyan na siyang iniwan. Sa pag-alis ng dalaga, lalo siyang namangha dahil maaari naman itong ilihim na may nalalaman na ito upang makuha pang lalo ang loob niya, pero tinapat siya ng dalaga upang hindi na lumala pa ang sitwasyon para sa kanila. Maaaring ang nanais nito ay maunawaan niya na maaari siyang mahalin ng kahit na sino ng walang halong awa at pagkukunwari. Na-realize nga niya na hindi awa ang kailangan niya kundi pagmamahal tunay na pag-ibig at kung magpapatuloy siya sa ganang gawain awa lang ang makukuha niya. Napapangiti siyang tumayo at umalis na sa lugar na yun, dala ang isang malaking pagbabago ng isipan. Naisip niya na magmagiging totoo na siya sa babaeng minamahal. Nang makauwi siya sa kanilang mansyon, nagulat ang lahat sa itsura niya. Hindi pa siya nakakapagpalit ng costume, naroon pala hanggang lahat ng miyembro ng pamilya nila. Oh, Paul, anong itsura naman yan? Nagtatakang tanong ng kanyang lolo na si Don Desmond. Napakalaking pantalon kasi ang suot niya at bitbit pa niya ang mga sakli niya nang nakauwi siya sa Mans. Lolo, ang saya ko. Nahanap ko na ang babaeng makakasama ko sa buong buhay ko, masaya niyang sabi at halos napasigaw pa. Nako, sabi ko na nga ba, ginaya mo ang ginawa ko. Nagpanggap na pulube, palatak na sabi ni Leon habang katabi rin nito si Cassandra. Hindi pulubi ang pinanggep niyan, hiyaw ni Julian na katabi rin ng asawang si Mayo. Nagtatawanan pa ang mga ito. Ang ama at ina naman ni Paul at Julian ay naroon din, hindi na lang kumibo ang kanyang ina, naiiling dahil alam nitong wala naman itong magagawa sa gusto ng mga anak. Aber, ano naman ang palabas mo, apo? Napapangiti itong nagtanong sa kanya. Nagpanggap po akong pilay, kaya lang malungkot na sabi niya at tila batang nagsusumbong. Anong nangyari? Naging interesado naman ang mga ito. Anong nangyari? Naging interesado naman ang mga ito. Nabisto po niya ako. Umpisa pa lang pala, alam na niya ang tunay kong pagkatao, kaya naman sinabihan niya kung tigilan ko na lang ang ginagawa kong pagpapanggap.
Hindi raw pag-ibig ang makukuha ako kundi awa, sabi pa ni Powell. Ngunit nagulat siya sa mga reaksyong iyon ng mga kapamilya. Nagtawanan silang lahat at nagpalakpakan. Good job, Paul. Nahanap mo na ang dawan mo. Bakit kayo nagtatawanan at nagpapalakpakan? Muntik na nga akong pumalpak eh. Paano kung ayawan niya ako kasi sinungaling ako? Hindi yun. May kilala akong ganyang katapang, nakangising sabat naman ni Leon na tumingin sa asawa. Nakurat naman ito ni Cassandra sa tagiliran. Hay nako, huwag kang sumuko. Suyuin mo hanggang sa makuha mo, hanggang sa mapatunayan mo sa kanya na totoo ka, payo pa ni Julian sa kapatid na lalaki. Hay nako, ilan pa kayang miyembro ng pamilyang ito ang susunod sa inyo? Sumasakit ang ulo ko, nasambit na lamang ng kanilang ina at tumayo na ito upang magtungo sa silid. Naiwan silang nagtatawanan. Alam nila na hindi sang-ayon ang kanilang ina sa mga ginawa nila matapos ang mga pangyayaring patungkol sa mga pang-iinsulto na ginawa ni Gani at Marie at ng iba pang mga kasamahan nila ay napagsabihan ang mga katrabaho ni Maria dahil sa nakarating sa management ang mga pangyayari. Kinabukasan, humingi sa dalaga ang dalawa ng paumanhin. Sorry na, girl. Patawarin mo na kami. Inaamin naman namin na kami naman talaga ang mali, sambit ni Maria. Oo nga, girl. Sorry na, sambit rin ni Gani. Okay na sa akin. Wala na yun. Pero sa mga PWD na tulad nila kayo mag-sorry, sabay turo niya sa dalawa pang PWD na naroon. Hindi na nakapasok pa si Powell simula nang mag-usap sila. Nasaan na si Powell, Maria? Oo nga, wala na ba yung husband tabi mo? Pabiro namang tanong ni Maria. Nagsimula ka na naman. Trabaho na, pasinghal niyang sagot kay Maria sabay talikod niya. Masaya siya dahil maayos na ang lahat sa trabaho niya, pero malungkot siya kasi hindi na niya makikita si Powell. Minsan niyang naidasal sa sarili na sana tunay na lang na PWD ang binata, na sana hindi na lang pagpapanggap ang lahat. Sana malaya siyang mahalin ng binata. Sana walang pader na nakaharang sa kanila ngayon. Hindi tayo para sa isa't isa, Paul. Langit ka at lupa lang ako, nasambit ni Maria sa sarili. Lumipas ang isang buwan na hindi na sila muling nagkita pa ni Powell. Damalang din ang pagpunta niya sa bahay ng mga matatanda dahil naging abala siya sa trabaho. Nang araw na iyon ay day off niya kaya naman naroon siya sa bahay ng mga matatanda. Lolo, matigas ang ulo. Tara na, papaliguan ko na po kayo, sambit pa niya sa kanyang lolo na si Mang Damian. Ayoko nga eh. Nahihiya ako. Gusto ko boy rin ang magpapaligo sa akin, sabay takbo ng kanyang lolo palabas ng gate. Mabilis naman niyang nahabol ang matanda. Lolo, ngunit napahinto ang matandang lalaki nang may makitang lalaki na papasok sa loob ng gate. Nagulat ito ngunit biglang ngumiti dahil nakilala niya ang binata. Ay, dumating ka. Dumating na ang magpapaligo sa akin. Halika na, anak. Paliguan mo na ang tatay, masayang sambit ng matanda na nagmimistulang bata. Lo, hindi po pwede. Hindi nyo naman po siya kilala eh, nasabi niya nang hindi tinitingnan ng binata. Ah, ako po ba ang hinihintay mo, lolo? Tara na po, maliligo na tayo. Sorry po, nalate ako. Mabilis na sambit ni Powell para hindi mahalata ng dalaga na matagal na itong kilala ng mga matatanda kaya ayaw nang pumayag ng mga lalaki dahil nasanay na itong ang binata ang nagpapaligo sa mga ito. Bakit ba kasi ikaw magpapaligo? Dapat boys sa mga boys, pabulong na lang nasambit ni Powell sa kanya samantalang nanlalaki ang mga mata niya nang makilala ang binata. Alam niyang si Powell yun, ang tunay na Powell, yung walang halong pagbabalat kayo. Wala naman kasing nagtatagal na lalaking volunteer kaya naman kami na lang. Tsaka wala naman sa aming mali siya yan, para na silang mga batang paslit, nauutal na naisagot niya kahit na hindi pa rin siya makapaniwala na ang binata ang nasa harap niya. Sige na, ako nang bahala sa lahat ng mga lolo na papaliguan, sambit nito sa kanya. Sige, tatawagin ko yung ibang lolo. Sagot din niya sa binata at nangingiting iniwan nito upang tawagin ang ibang matatandang lalaki na papaliguan nito. May ilang oras na siyang nagpapaligo sa lahat ng mga lalaking matanda ng isang lolo ang hindi nila inaasahang magtatantrums at nagalit kay Paul. Anong pangalan mo? Sino ka ba? Galit itong kumuha ng tabo at tangkang ihahampas sa ulo niya. Sino ka sabi? Aba, ihahampas ko sa ulo mo ang tabo. Nagagalit na banta ng isa sa mga lolo. Nako, lolo, huwag po, masakit yan. Baka po magkabukol ako.
Ay, kung ganon ay sino ka nga? Ayaw mong magsalita, nakaamba na naman ang kamay nito para pukpukin siya. Sabihin mo lang kasi kung sino ka at titigil na yan si Lolo Berting, natatawang paalala ni Nurse Joy na nasa likuran na pala nila. Alo, ako po si Paul po ang pangalan ko, Lolo. Nakalimutan mo na, napapasigaw rin niyang bigkas upang hindi na siya mapukpok ng tabo. Hindi pa rin siya masanay kahit na alam na nga niyang nalilimutan lang din naman siya ng mga ito. Jacob, abae, ikaw yung Paul na Pilentod, iyong pilay, nakakapagtaka pa rin ang tono na tanong ni Lolo Berting. Ah, yun kasing si Maria, madalas magkwento tungkol sa kaibigan at hinahangaan niyang PWD kaya lang matagal na raw silang hindi nagkikita, sabat muli ni Nurse Joy. Sa narinig niya, gumuhit ang maluwang na pagkakangiti sa kanyang mga labi. Ilang sandali at nagtungo naman si Maria sa kinaroroonan niya upang i-check kung ano nang nangyayari sa kanya. Oh, nandito na pala si Maria, nasabi ni Nurse Joy. Oh, si Lolo Berting na pala. Nakailang pukpok naman si Lolo, tanong niyang sa nurse na kabaliktaran ang tingin. Ayon, mga isang pukpok lang yata kasi nagsabi agad ng pangalan si Sir Paul. Napagkamalan pa ngang si Paul na madalas mong ikwento sa kanila, masayang tugon ng nurse. Ha, may kwento ba ako? Wala naman akong kinukwentong tao sa kanila, Nurse Joy, pagkakaila niya at napatitig ng masama sa kaibigang nurse. Siya ba si Paul na pilay? Ikaw ba ang asawa ng pilay? Hindi ba sabi ikaw ang asawa ng pilay, bilang ng matanda sa kanya? Lolo, sabi ko ba diyan? Hindi nga pilay eh. Ilang beses ko po bang sasabihin, sermon pa nito sa matanda. Okay lang, hindi naman pilay si Paul. Hindi na po ako pilay, nagpagamot po ako kaya okay na po ang paglalakad ko. Oh, hindi na pala eh. Sige na, tapusin mo ng palaygo ko at nilalamig na ako, nanginginig pang sambit ng matanda habang yakap ang sarili. Natatawa na nga lang sina Maria at Nurse Joy habang pinapanood ang dalawa na nagbabangayan habang nagpapaligo siya sa matanda. Lumipas ang oras na yun at oras na ng kainan. Naroon pa rin siya at nakatunghay sa lahat ng mga matatandang inaalagaan ni na Maria at ng iba pang volunteer. Naisip niyang sana nga ay pumayag ang pinsan niyang si William na ibigay sa kanya ang kahilingan niyang ipaubaya na lang ang bahay na yun para sa mga matatanda. Kain ka muna, nagulat pa siya nang makita ang isang pinggang may lamang pagkain. Kinuha naman niya ang pagkain mula sa mga kamay ni Maria. Umupo ito sa tabi niya habang nakatingin sa kanya. Ikaw, hindi ka ba kakain? Naiilang niyang tanong sa dalaga. Okay lang, busog pa ako. Kamusta ka naman, Paul Braganza? Tanong nito sa kanya at kamaantak naman siyang mahiriinin. Oh, sandali, kukuha kita ng tubig. Natataranta naman itong tumayo at kumuha ng tubig sa loob. Ilang minuto nang makabalik ito at mabilis na ibinigay sa kanya ang isang basong tubig. Salamat, sagot niya nang mainom ang tubig mula sa baso at ibinalik sa dalaga. Grabe, nataranta ka naman, tinanong ka lang eh. May problema ba? Hindi, wala, nagulat lang ako. Kilala mo pala ako, nagugulat na tanong niya sa dalaga. Ha, sabi mo kanina, Paul ang pangalan mo, so I assume na ikaw na nga yan. Mabuti naman at hindi ka na nagpapanggap na PWD. Huwag mo nang uulitin, sambit pa niya sabay tatayo na sana. Sandali lang, dito ka lang. Sabayan mo akong kumain o kaya panoorin mo akong kumain, pakiusap niya sa dalaga. Ayaw niyang maghiwalay sila ng mga sandaling yun nang hindi niya nasasabi ang nais niya. Mamaya na, babalik ako. Kukuha lang ako ng pagkain, ginutom akong bigla eh, sagot naman ng dalaga at saka siya iniwan ng panandalian. Ilang minuto ay bumalik ito na may dala pang maiinom. Oh, ikinuha na kita ng water bottle para hindi ka na mabulunan dyan, sabay abot nito. Salamat, honey. Ay, Este Maria pala, napapangiting napatingin siya sa dalaga. Anong sabi mo? Parang nabingi naman ito at napangiti na naupo sa tabi niya. Wala, sabi ko magsimula tayo uli. Pwede bang manligaw? Lakas loob niyang tanong sa dalaga. Ano, liligawan mo ako? Oo, bakit naman hindi? Nagtataka niyang naitanong sa dalaga. Huwag na, hindi tayo pwede. Langit ka, lupa lang ako kaya imposible ang sinasabi mo. Sana nga ikaw na lang si Paul na pilay, yung nakilala kong lalaki na alam kong madali kong maabot kaya naman nang hinayang ako na isang malaking pagpapanggap lang pala ang lahat, mahina nitong sabi.
I'm sorry, nagkamali akong nagpanggap. Sana pala hinanap na lang kita sa barangay Mainay, sa magulong lugar na yun. Okay lang yun. Matagal ko na ring binalak umalis sa lugar na yun. Nag-decide akong piliin ang lolo ko kaysa sa kanila. Kung mananatili ako roon, uubusin lang nila ang pera ko at lakas. Walang mangyayari sa akin, walang mangyayari sa buhay ko. Yun ang natutunan ko nang makilala ko si Powell, ang tinatawag nilang pilay. Pero para sa akin, isa siyang lalaking nagpamulat sa akin sa mga desisyong dapat kong gawin, napapangiti pa ang dalaga habang sinasabi yon. Paano naman ako magpapapilit, napanguso pa siya habang nakakunot ang noo na tumingin sa dalaga. Natatawang naiiling na lang si Maria sa itsura niya. Nasabi nitong, sayang. Bakit sayang? Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi sayang ang lahat ng mga pinagsamahan natin. Kung kailangan kong magpakapalakpakan habang buhay, gagawin ko. Tumigil ka nga, maraming taong gustong maging normal ang buhay nila, ikaw nilalaro mo naman ang sitwasyon, saway nito sa kanya na tumayo na at iniwan siya sa kanyang kinauupuan. Simula ng araw na iyon ay naging mas madalas na ang pagdalaw ni Powell sa bahay ng mga matatanda. Nagsasama pa ito ng mga ilang tauhang magvo-volunteer, lalo na ng mga kalalakihan, at madalas na nagpapadala ng maraming supply para sa mga alaga na naroon. Tulad ni Maria, masaya na rin siyang nakakatulong sa mga matatanda at naisipan rin niyang magtayo ng foundation na may hangarin at layuning makatulong sa mga oldies at mga taong may kapansanan. Honey ko, ang daming natanggap ng foundation na tulong at donation para sa mga PWD, masayang pagbabalita nito sa kanya. Jacob, mabuti naman at yan ang naisipan mong gawin, pero sigurado ka ba na igugugol mo ang buhay mo sa pagtulong at pag-volunteer? Baka kasi ginagawa mo lang yan para sa akin o dahil sa akin, seryosong tanong ni Maria sa binata. Patuloy rin kasi ang panliligaw nito sa kanya sa pagdaan ng panahon. Oo naman, sagutin mo ako at sa hindi, lahat ng ginagawa ko itutuloy ko. Genuine ang pagtulong ko, walang halong pamumulitika at pagnanais na mapapayag kang pakasalan ako, pero syempre bonus yun kung magpapakasal ka pa sa akin, sambit ng binata. Bahagyang natawa si Maria sa tinura ng binata sa kanya. Kasal agad? Hindi pa nga kita sinasagot, sambit niya ngunit halatang kinikilig naman ang dalaga. Maria, ganun na rin yun kasi kung patatagilan pa natin, pareho lang tayong mahihirapan kaya naman papakasal na kaagad tayo, natatawa niyang sambit. Agad-agad, nanlalaki naman ang mga mata ng dalaga. Oo, pareho tayong konserbatibo kaya naman yun agad ang naiisip ko. Kapag kinasal na tayo, napa-array siya ng madama ang paghampas ng tabo mula kay Mang Berting at ang lolo niya ay nakapamewang. May ilang matatandang babae rin ang naroon at nakabusangot ang mukha na nakatingin sa kanya. Bakit niyo naman po ako pinukpok ng tabo, Lolo Berting? Anong pangalan mo? Tanong ulit nito. Hoy, ang pangalan niya ay siya sabat naman ang lolo ng dalaga. Hoy, ay ho. Hindi basta-basta ang apo namin. Bakit mo siya kukunin ng ganyan lang? Dapat naman ay may effort ka. Ako noon ay nag-propose ang Lolo Eduardo mo noon ay nakakatuwa, muli na namang naalala ni Lola si Mang ang kanyang yumaong asawa. Ito ang lola na mahilig magkwento na love story nila. Nagtawa na naman ang lahat ng mga matanda at hindi nakaligtas si Powell sa mga ito. Hoy Paul, pilay, hindi naman ibibigay ang prinsesa namin ng ganun lang ha. Hindi pwede, sabi pa ni Mang Berting. Naiiyak naman na nayakap ni Maria ang mga matatandang inaalagaan nila ng matagal na panahon na. Jacob, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Humanap ka na lang ng ibang babae kasi hindi ko kaya ang talikuran ang mga taong ito. Ayoko silang iwan, umiiyak na sambit ni Maria. Alam niyang mahal naman siya ni Maria kaya lang nakikita nga nito ang mga responsibilidad na kinakaharap para sa mga matatanda habang siya naman ay sa mga PWD nagpo-focus. Ilang araw ang dumaan at hindi na nagpapakita si Powell sa bahay ng mga matatanda kaya naman sa halip na malungkot siya ay itinoon na lang din niya ang kanyang isipan sa pagtatrabaho. Alam niyang yun ang kailangan niyang gawin. Nasaktan niya ang binata dahil sa pinili niya ang ilang responsibilidad na alam niyang hindi niya maaaring bitawan ng ganun na lang. Mahal niya si Powell kaya lang inisip din niya ang malaking agwat nila sa lipunan. Ayaw niyang may masabi ang ibang tao at ang pamilya nito sa kung ano ang motibo niya bagamat wala nang ang talagang halaga yun sa kanya. Kaya naman niyang ipaglaban. Kaya nga lang hindi niya kayang maging unfair sa binata.
Maaari kasing mahati ang oras at atensyon niya kung ipipilit niya, baka hindi niya lang maibigay ang maligayang buhay may pamilya sa lalaking mahal niya kaya pinili na lang niyang palayain ito at huwag nang simulan pa ang isang relasyon na maaaring mahirapan lang silang pareho. Nagulat ang lahat sa malakas na tugtugan sa kanilang opisina. Lahat ay napatigil sa mga ginagawa. Siya ay may kausap na mga sandaling yun sa kanyang linya ngunit unti-unting naaga ng mga ito ang atensyon niya. Isang awiting may title na, You Are the Reason, ang inaawit ng isang pamilyar na boses at naririnig niya ang napakaraming backup singer nito na mga pamilyar din sa kanya ang mga tinig. Napatingin siya sa isang pumapasok sa loob ng kanilang opisina. Sina Lolo Damian, Bert Ing at Ben kasama ang ilang mga lola. May mga dala pang musical instrument na animoy mangangaroling ang mga matatanda. Huling pumasok ang may dalang gitara habang umaawit. Napatayo naman siya at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Miss na niya si Powell at ang akala niya hindi na siya babalikan pa nito. Mahal kong Maria Milan, sana naman ay tanggapin mo ang alok ko sa'yong maging asawa ko. Pwede bang sabay natin silang alagaan? Hindi natin kailangang iwan sila. Handa kong damayan ka at samahan sa lahat ng mga responsibilidad na nakaatang sa'yo. Alam kong mahal na mahal mo sila dahil pamilya na ang turing mo sa kanila. Pwede ko ring gawin yun. Mahal kita kaya mahal ko ang kahit na sinong mahal mo. Mahal kita. Sana pumayag kang samahan kita sa lahat ng mga mabubuti mong hangarin sa buhay. Ikaw lang ang nag-iisang mamahalin ko. Ikaw lang, Maria asawa ng pilay, biglang naisigaw ni Lolo Damian kaya naman ang kanina ay seryoso bigla na lang nagkatawanan ng lahat dahil sa biglang pagsingit ng matanda. Maria Milan, please, I'm begging you to marry me. Sabay labas nito ng isang maliit na kahon at kinuha roon ang isang singsing. Naiiyak naman ang ngumiti muli si Maria. Mahal niya si Powell sa kahit anong kalagayan nito sa buhay at nakahanda na siyang tanggapin ang pag-ibig nito kaya naman isang malakas na, yes, ang naisigaw niya sabay yakap sa binata. I love you, pilay, bulong niya sa binata naman ng malakas si Powell at nayakap siya. Hindi na rin ito napigil ang halikan siya kahit na nasa gitna sila ng napakaraming tao. Nagtitilian ang mga kasamahan niya sa trabaho at ang lahat ay masayang-masaya sa nasaksihan nilang proposal ni Powell Braganza. Aray, isang malakas na pukpok na naman ang tinamo niya mula kay Lolo Bert Ing. Lolo, bakit na naman po? Natatawa nilang tanong sa matanda. Tirahan mo naman sa kasal ninyo. Inubos mo na ang labi ng prinsesa namin, pagalit na sambit nito. Tsaka sino ka ba? Abay, oo nga, nasaan na naman ba tayo? Saan ba tayo dinalareng pilay na ito? Bulalas ng mga matatanda, si Lolo talaga oh. Nandito pa rin tayo sa harap ng prinsesa ninyo, sabay ay nagtawanan na lang silang. Lahat dahil sa mga pangyayari matapos ang ilang buwang paghahanda ng kanilang kasal, masaya ang lahat na isang simpleng kasalan lamang ang kanilang ginawa. Hindi na nila ninais pang magarbong selebrasyon. Lahat ng mga matitirang budget nila ay inilalaan nila para sa bagong pagpapagawa ng matitirahan ng mga matatanda. Lahat sila ay naging masaya. Lahat ay naroon sa kanilang kasal. Nakilala na rin ni Maria ang dalawang asawa ng kapatid at pinsan ni Powell, sina Cassandra at Mayo, na nagbigay ng masayang pagbati sa kanya at pag-welcome sa pamilya Braganza. Samantalang hindi na kinulit pa ni Powell ang pinsang si William. Nag-donate naman kasi ng malaking halaga sina Leon Braganza para sa pagpapatayo ng bagong bahay ng mga matatanda. Ilang kabang bigas rin ang ibinigay ni Julian Braganza bilang yun na lang ang hinihiling nilang regalo ng mga ito para sa kanilang kasal. Simple pero napakaligaya ng naganap na seremonya ng kanilang kasal. Tulad ng dati, naiiyak na naman ang mama ni Napol dahil hindi rin yun ang ninais nito para sa ikalawang anak na lalaki. Tumalikod na naman sa malaking oportunidad ang anak niyang si Powell dahil pinili nitong maging volunteer for life para sa mga PWD at mga alalay. Masaya siya sa kanyang napiling daan na tahakin. Noon, akala niya isang malaking kalokohan ang ginawa ng kuya niya na pagtalikod sa malaking posisyon para sa kanilang pangalan. Ngayon niya naunawaan na kapag iba ang idinikta ng puso mo at doon ka magiging masaya, walang panghihinayang mo itong susundin at iiwan ang lahat ng yaman para masunod ang puso na alam mong may tamang dikta ng isipan. Honey ko, sa La Union tayo magbakasyon, tanong ni Powell sa asawang si Maria. Huwag na, honey ko, sa Tagaytay na lang tayo para malapit at malamig, simpleng tugon ni Maria sa asawang naglalambing. Malamig din naman sa La Union, honey ko, katwiran ni Powell.
Pero alam naman niya na ayaw lang ni Maria na mapagastos sila ng mahal. Iyon ang asawa niya, kontento ito sa mga simpleng bagay na magagawa niyang ibigay. Ilang buwan na silang kasal ay hindi pa sila nakakapag-honeymoon dahil tinapos pa nila ang konstruksyon ng bahay ng mga alalay. Noon lang yun natapos kaya naman ang maunawang si Powell noon lang nagsimulang humiling. Maya-maya ay narinig nilang nagkakaingay sa labas ng gate. Tinawag sila ng isa sa mga kawani ng bahay. Bakit po, sir, ma'am? May nanggugulo po sa labas. Kilala niyo raw po siya, sabi ni Berto, isa sa mga lalaking volunteer. Bumaba naman sila kaagad para tingnan ang nanggugulo. Sino ho kayo? Tanong ni Maria. Anak, tulungan mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Iniwan na ako ng mga kapatid mo. Nagsipag-asawa na sila. Wala na akong matutuluyan. Nagdemolish na sa lugar natin. Umiiyak at nagmamakaawang sambit ng tiya niya. Nagkatinginan na naman sila ni Powell. Ipinasa ko kasi kay William ang pamamahala noon. Sorry, honey ko. Di ko pala dapat ginawa yun. Pero tiniyak ko namang may pabahay na lilipatan. Kinamkam ng mga kapatid ko ang bahay na relocation kasi sa kanila raw ang bahay na tinitirahan namin. Patawarin mo ako, Maria, sa nagawa ko sa iyo at sa lolo mo. Sana ay tanggapin mo ako sa bahay mo, umiiyak na sambit ng kanyang tiyahin. Sige po, tatanggapin ko po kayo pero kailangan niyo pong tumulong dito as volunteer. Hindi pa po kayo mahina para alagaan. Kayo po ang mag-aalaga sa ilang matatanda. Ayos lang po ba yun sa inyo? Magalang at mahinahong tanong ni Maria sa tiyahin. Mabilis namang tumango ang tiyahin niya at nagpasalamat sa pagpapatawad niya at pagtanggap muli rito. Salamat, Maria. Kaya ka pinagpala ng Diyos. Mabuti kang tao. Umalis sila at nagtungo sa Tagaytay para sa kanilang honeymoon. Doon ay inilaan naman nila ang kanilang sarili para sa isa't isa. Honey, sorry kasi pinaghintay kita kahit kasal na tayo. Thank you so much sa pag-unawa mo at pagmamahal, ipinulupot ang dalawang braso niya sa leeg ng asawa. Honey ko naman, pinag-usapan na natin yan, di ba? Pareho nating ay lalaan muna ang oras sa kanila. Tapos ngayon, ito na ang oras ko. Malakas na binuhat ni Powell ang asawa niya papasok sa loob ng kanilang silid buhat sa bandang kinatatayuan nila kanina. Sinimulan nga ni Powell na hagkan ang kanyang asawa ngunit nagtitili naman ang asawa niya. Nakikiliti ako, malakas na tawa ni Maria habang patuloy naman na hinahalikan niya ang leeg nito. Ano ba naman yan, honey ko? Paano naman nating gagawin to nang hindi ka nakikiliti? Napapakamot na tanong ni Powell sa kanyang asawa. Sige na nga, isa pa. Ready na ako, sabi nito ngunit nang sunggaban niya ito ay bumunghalit na naman ng tawa ang asawa niya kaya naman pinatay na niya ang ilaw na nagbibigay ng tanglaw sa kanila at sa gitna ng dilim ay pinagsaluhan nila ang kanilang buong magdamag at unang gabi ng pagsasama. Lumipas ang halos 1 taon bago nabuntis si Maria at yun na nga ang araw ng panganganak nito. Naroon ang mga matatanda dahil sa bahay landang mangganganak si Maria habang hinihintay ang doktor na magpapaanak sa kanya. Ilan kaya ang magiging anak ng prinsesa? Tanong ng isa sa mga matatanda. 1 o 2 babae, sigaw ni Mang Demian na lolo ni Maria. Hindi, baka 3 o 4, sambit ng isa pang matanda. Ano ba? Ginawa niyo namang baboy ang prinsesa. Tama na ang isa. Ayokong mahirapan siya, naiiyak pang sigaw ng isang matanda. Lahat sila ay nag-aalala para sa kanilang prinsesa. Nako, huwag po kayong mag-alala lahat. Mga lolo at lola. 2 lang po ang nasa sinapupunan ni Maria kaya kambal lang po ang isisilang niya, natatawang inalo at inakay na lang ng mga volunteer ang mga matatanda. Makalipas pang ang 1 oras ay matagumpay na nanganak si Maria. Isinilang niya ang 2 sanggol na babae at lalaki. Pinangalanan nila itong Jake at Jackie. Mula noon ay pinalaki nila ang kanilang mga anak at masaya silang nagkasama-sama. Nagpatuloy ang foundation para sa mga PWD at ang bahay panuluyan para sa mga matatanda. Mas marami pang matatanda ang kanilang natutulungan. Naging masaya sina Paul at Maria sa pinili nilang landas sa buhay. Magkasama nilang pinalaki ang kanilang mga anak at iminulat sa tunay na anyo at realidad ng buhay. Wakas.